10:36 on the clock. Kagising lang natin. Sumuot ka to. Makakolekta kapon. Maulan na lang kasi. Tara, magpapalit na tayo ng mga nakolekta natin. Let's go. Aray ko, natumba pa yung bike ko ng hangin. Malakas ang hangin ngayon mga tol. At medyo maulan. Time check tayo, 12:19 ng tanghali. Ayan. At ito yung mga kalakal ko, ipapadeposit natin. Rain or shine, papadeposit ko natin. Huwag kayong mag-alala sa bracelet ko, peke lang yan ha. Baka kala nyo, tunay yan pare. Pulot ko lang sa basurahan yan. Pati itong kwintas ko, naka ano rin yung bike ko, naka-alahas din yan. Makapulot sa basurahan. Anyways, mga tol, let's start our journey today with a beautiful smile. Hello and welcome sa lahat ng ating manonood for today. Ngayong araw na to, sumama ka sa journey ko. Pero bago natin simulan, alam nyo na ang nakaugalian natin. Magdadasal muna tayo. Lord God, Heavenly Master, our Divine Master and Heavenly King, maraming salamat po at binigyan nyo na naman po kami ng pagkakataon upang patunayan ang aming sarili ngayong araw na ito. At binigyan kami ng tsansa upang tuparin ang aming mga pangarap at magtagumpay. Kasama ka. Lord, salamat sa preskong hangin, sa ulan, sa buhay na to na panibago upang mapatunayan ko na kaya ko bilang tao na ayon sa iyong gawa na may milagro na kasama ka. Lord, thank you so much sa gabay ngayong araw na ito at salamat kung hindi mo ako hahayaang mapahamak. Bibigyan mo ako ng malakas na pangangatawan, payapang isipan at busilak na puso na may respeto sa lahat ng aking makakasalamuhang tao. Ganon din po sana sa aming mga kamag-anak, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan. Lord, at sa aking mga manonood, biyayaan niyo po kami ng sapat na pangangailangan namin biyaya ngayong araw na to. At may mga plano kami, alam ko mas maganda ang inyong plano, kaya sasabayan ko na lang ang trip mo, Lord God the Father, Heavenly King, our Divine Master, na nag-iisa, na bukod tanging makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat, at dapat sinasamba at hindi dapat sinisino man. Ikaw lang dapat ang aming pinagsisilbihan sa bawat segundo, minuto at oras ng aming buhay. Maraming salamat po ulit aming Ama sa paggabay sa amin ngayong araw na to at sa mga biyayang parating. Amen. Let's go. Handang-handa na ako. May kalasag na ako. Nakasama ko ang Panginoon. Ganun din sa'yo pare. Kasama mo na ang Panginoon dahil pinanood mo to. Let's go. 27 bucks. Let's go. Time check, 1:03. Nandito na tayo sa street na to. Tapos lang natin mag-deposito sa consignation. Naka 27 bucks tayo, tol. Ayosin muna kahit maulan to warm up my body. Ayan, ang dilim, oh. Umuulan-ulan yan, pare. Ayan, oh. Tingnan yung patak ng ulan. Time check, 2:47. May nagbigay sa atin bag full of load. Ayan. At hindi ko pa alam saan ko ibebenta yung isang galon ko na napulot. Anyway, hanap tayo na mabibenta. Let's go. 10 bucks. Thank you. Yes, sir. 10 bucks. Ang swerte ko sa pulot na yun. Galon. 10 bucks easy, pare. Galon. Din sa Maxi, pare. Naturo brand. Let's go. 419. 11 bucks, pare. Halo. Time check, 4:20. Consignation. So ayan, baka nagtataka kayo, paano ako nagkaroon ng isang malaking galon? Doon ko yan napulot sa trash can doon. Doon yung trash can na yon. At anong katibayan mga tol? Eto, ire-replay ko yung live video natin. Ayan. Uy, gago 10 bucks to ah. Gagi, tinapon lang 10 bucks to pare. Hindi ko alam saan lang ibebenta to. 10 bucks to, boy. So ayan, nakita nyo, naka-live ako kanina during my live stream. Time check, 7:30. Kay Brad Julius, pare. Bibigyan niya tayo ng biyaya today. Salamat sa biyaya, tol. maraming salamat, tol, sa biyaya. Kunin mo yun nandun sa sakyan. Meron ka pa? Sa mga ilalim eh. Tara, lilinisin ko na yan, tol. Mabilisaan. Sayang. Time check, 7:44. Okay, boys, let's go. Sakay tayo sa maganda. 8:35 time check. The medicine box kami. Ayan. So ayan mga tol, ito ang properly labeled.
ng mga vape dito. Ayan, oh. Ayan, meron instructions at may warning logo na THC siya. Pag may ganito po kasing logo, tested na po ng government ng Canada yan. Ano? Ito po yung mga boxes nila, no? Ayan, no? Dual chamber vape, nakasulat naman po. So, normally, ganyan po ang mga vape oils. Ayan po, no? Tingnan natin sample na to, mga boss. Tingnan po natin yan. Ayan, no? Ayan, no? Napaka-thick niyan, napaka-thick nung oil niya. Nakita nyo, tinumba ko, hindi siya kagad nagra-run. Very firm po yan, no? Oil talaga yan. It takes hours para matilt po yung liquid content niya. Ano? Ganyan po ang mga vape oil products. Ano? Hindi po yung mga peke. Ayan po, ganyan po ang itsura ng mga lehitimong mga pen. Ano? Ayan po. At ayan, kung gusto nyo talaga ng mga gamot, ayan, o. Yan yung mga premium infusions nila. At properly labeled box talaga na mga gamot talaga na marijuana. Kung oil-based ha, hindi lang carts, pati mga patak-patak, mga tol, yung mga drops. Ganyan talaga ang itsura. Kitang-kita nyo naman. Ayan po, na parang gamot po talaga yan. Ayan po yung mga box nila. Ayan rin po yung mga pain cream. Ayan o, pain cream. Para sa mga pahid-pahid na may cannabis po yan na infused na mga may pampets din po. Ayan o. Ayan o, pamplant o pampets. Plant of life. Ayan o. Organic CBD oil. Talagang mga reseta na gamot. Yan po, properly labeled po sila. Ano? At kung titignan nyo naman po, ayan yung mga properly rolled, pre-rolled joint nila. Nakasulat kung indica, hybrid, sativa, ganyan po, no? Napakalinis po ng pagkagawa. Hindi po mga smuggle dyan, ha? Legal po yung mga yan dito, kung titignan nyo po na mabuti. Ayan po, isa sa sample ng mga carts. Kung papansinin nyo po yung langis na yan, talagang solid yan. Hindi siya natitilt agad, no? Hindi po siya basta-basta na natitilt lang. Ano? Ayan po yung backside nila, oh. O, diba? Tas may QR code po para i-scan. Ano? Para mapuntahan po yung website at distributor ng mga produktong yan. Ayun. Isa pa yan sa mga usong carts dyan sa Pilipinas. Ganyan yung mga itsura. O. Pero, yung langis na ginagamit dyan sa loob ng carts nyo ay hindi kayo sigurado kung tunay ba o laboratory tested ba. Lahat ng produkto dito sa The Medicine Box dumaan sa tamang proseso. Yun ang gusto kong ipahiwatig dito. At ngayong araw na to, bumisita po ako sa isang napakagandang shop dito sa Canada, Oka, The Medicine Box. Bakit ko po ito ginawa? Kasi gusto ko pong magbigay ng komento sa nangyayaring sirkulasyon po ng pagbebenta ng illegal na distribution ng marijuana dyan sa Pilipinas. At nabanggit ko nga po sa inyo na ang oil na mula sa vape ng mga carts na kung tawagin natin sa Pilipinas ay dapat napaka-thick ng consistency at properly labeled po pala talaga dapat yan. At kung nagtataka kayo, may QR code pa po ang kanilang mga boxes dito na masasabing legitimate ang produktong kanilang binibenta, nag-undergone ng tamang proseso ng lab testing upang matanggal po ang impurities at makuha po ang right content of the product doon sa kanilang mga marijuana or cannabis products na smoking for the devices. At eto when it comes to the devices, no, marami kasi nagkalat na fake carts dyan sa Pilipinas na yung device malfunctioning, tapos yung oil madaling tumulo, leakages, at yung oil madali siyang matilt. Ibig sabihin, doon pa lang poor quality na yung device na hardware at syempre yung content na oil na ini-smoke ninyo ay hindi po yan pure. Baka mamaya synthetic marijuana pa po yan, which means nakakalason. Bakit ko po ito ginagawa? Dahil alam po natin illegal yan, pero napakarami pa rin mga tao at mga baguhan ang gustong sumubok nitong milagrosong halaman na ito. At syempre, dahil nandito na po tayo sa modern technology at marami nang gusto talaga makatry ng teknolohiya tungkol sa marijuana at sa cannabis products,
nagre-resort sila sa mga vapes and carts. Anong ginagawa ng mga abusadong cartels ngayon ng Pilipinas, no? Dahil alam nila maraming Pilipinong uto-uto na bibili at gusto lang maka-experience ng high na hindi pa nila alam sa kanilang mga buhay. So, madali silang makabili ng mga peking produkto na mula sa China at nire-refillan lang ang kanilang mga vape devices ng peking oil. Yun yung pinakamasakit na parte doon at hindi nag-undergone ng lab testing. Unang-una sa lahat, it's not safe. Very risky para sa mga consumers. Kaya kung ikaw Filipino ka at isa kang smoker, huwag kang magtitipid ng dahil lang sa carts. Ang dami na ako nababalitaan din nagkakaroon ng mga health issues ng dahil sa fake carts na yan. Anyway, bakit kasi hindi gawing legal to? Isa ito nagiging paraan ng mga kapitalistang mga negosyanteng individual na mga illegalista na nakikitaan nila ng opportunity upang lumikom ng napakalaking pera at paglalason sa isipan at katawan ng mga bata o mga smoker na Pilipino. Kung ginawa natin itong legal, edi may tamang proseso at safety para sa mga tao para i-consume ang tamang produkto. Yun lang yung akin, nakakasakit lang ng loob. At eto pa, isingit ko na rin ho sa inyo, namamatay po ang local farmers natin, ang kanilang mga kabuhayan dyan sa Pilipinas. Bakit kanyo? Sunog kayo ng sunog sa bundok, sa mga natural na tumutubo marijuana na sa atin ay natural resources natin yan. Pero ang Bureau of Customs open na open upang mag-import ng mga illegal and fake carts. Yun yung masakit sa loob. 'Di ba? Open na open kayo, Bureau of Customs. Ano na? Magising kayo, Pilipinas. Masyado ng corrupt. Sunog, pasiklab kayo ng pasiklab. Sunog kayo na sunog sa bundok. Yung mga native natin ng mga tao, yung mga indigenous people natin na alam nila ang halaman na marijuana ay hindi masama dahil tumutubo yun at nakasaganahan na nila simula pa nung kabataan nila. 'Di ba? Nahalaman yun na milagroso. Hindi nila yun sinadya kundi tumutubo ng kusa. Tapos sinusunog ninyo. Kung gawin ninyong legal yan, makakatulong pa sa ekonomiya at matatanggal ang illegal na pagpasok ng mga illegal na produkto. Maraming corrupt na nangyayari sa bansa natin, kaya sumasakit lang ang loob ko. Kaya kung gusto mo ng isang lehitimong produkto, meron naman na Rick Simpson Oil o yung RSO na tinatawag, also known as FECO or FECO. Ayan, yung mga produktong yan, mga lehitimo yan na lab tested. Kung nandiyan kayo sa Pilipinas, alam ko may access naman ng mga stoner people of the Philippines. Yun yung hanapin nyo, yung RSO and FECO. Para safety lang ang mga kalusugan ninyo. Ganun lang yun. Tol, patingin naman nung nung binili mo. Anong strain yan, Tol? Caramel Catro. Caramel Catro. Amoy pa lang. Kung naamoy nyo sa video, panalo, baby. Nakasamoy nyo ba sa video? Naamoy nyo ba sa video? Ikaw, Brother John, panalo? Ayan na, rolling na, Keep burning lang tayo. Keep burning. Burn, burn, burn lang. Para safe ang kalusugan, boy. Sa ating mga government officials, no? Kung magmamatigas pa po kayo na hindi tulungan ang ating mga kababayang Filipino na unti-unti na tayong nagkakaroon ng human development na tinatawag na kamunduhan, no? Lahat ng mga tao nabibigyan ng tsansa, mabigyan ng tamang kaalaman at prinsipyo sa buhay at dignidad. Masyado na tayong matitigas. Kilala na nga ang ating bansa sa pinaka magnanakaw na bansa at wala tayong kahihiyan. Lagi niyong tatandaan ang pagnanakaw, napakasama niyan. Napakasama niyan. Diyos ko po, magkaroon kayo ng mga Diyos sa mga puso ninyo. Di ba? Ginawa tayo ng mga Panginoon para hindi man lamang ng mga kapwa. Yes, ay. Sa mga government officials natin, ako po'y nakikiusap. Na sana, kung gawin nyo na pong illegal to, maiiwasan po ang pagkaroon ng kakaibang mga sakit. Katulad ng mga popcorn lungs na tinatawag dahil sa mga fake devices na aapektuhan ang kalusugan ng isang tao. Lalong-lalo na ang mga kabataan, ang mga gustong-gustong unang-unang sumubok nito. Kung magmamatigas pa po tayo, mas maraming mga inosenteng mga bata ang mas mabibiktima ng lason, synthetic marijuana at iba't iba pang mga chemical na pwedeng makaapekto sa kalusugan ng mga batang Pilipino. Kung ako po ipapakinggan ninyo, huwag na po kayo magmatigas.
Yan pagnanakaw na yan, tulungan nyo ang gobyerno upang magkaroon ng isang mas magandang industriya ng pagkakaisahan ng bawat mamamayang Pilipino. Tandaan nyo po yan. Sana po pakinggan nyo po ako. Ako'y nakikiusap, hindi po sa inyo, sa Diyos. Ako'y nagdarasal ngayon, Lord God, the Father Heavenly King. What I pray for the people of the Philippines na sana po, especially to our government officials, to get enlightened about what is better to fix. We got some things that we need to fix on our rules. Kailangan talaga. Kaya po sana, mapapagbigyan lang mo talaga ako, Lord God. Sinasabi ko sa'yo, kahit magsalita ako on behalf of the Filipinos sa buong mundo about sa legalization ng weed. Hindi lang para sa pandaigdigan ko. Mabibigyan lang rin ako, Lord. Napapakinggan ang aking mabuting kalooban para sa iyo at pagsilbihan ka lang at ituring ka kita ang Panginoong Diyos. Malaman nyo sana, magkaroon kayo ng Diyos sa puso. Kaya Lord God, please, inaalay ko lahat ng aking mga plano, pero may mas maganda kang plano para sa akin at naniniwala po ako doon dahil hindi ka nawawalan, naglalakad kasama ko, Lord God, at proud ako kung saan ako mapunta. Nandyan ang Diyos, nandyan ka, Lord God. Salamat po sa oportunidad na binigay niyo na naman ngayong araw at nakapagsalita po ako tungkol po para sa aking mga kababayan Pilipino, lalong-lalo na sa mga lokal na farmer na mga Pilipino, ang ating mga indigenous people na mga natives, na pwede rin natin pagtaniman ng mga tabako na local from the lands of Cordilleras and Kalinga, mga tol. Hindi lang rin yan, sa mga mountainous regions din ng South, sa Davao and Cebu, we got some mountains right there. Diba? Pero sa norte nyo mahahanap kasi, Lord, andun talaga ang susi. Sa totoo lang, para yumaman po ang Pilipinas. Pakiusap, deserve din po namin mga Pilipino. Lord God? Kasi mababait naman po kami. Naniniwala po kami sa inyo eh. Diba, Lord? Kung nandiyan ka lang, Lord, alam ko nandiyan ka lang eh. You walk with me, Lord God. Pero tumitingala ako sa langit sa pagbigay ko ng mas mataas na respeto, Lord. Ikaw ang tagapaglikha, ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang nag-iisang Panginoon na dapat sinasamba at dinadakila lamang, Lord. Ikaw ang pinaka solid na dapat naming kilalanin sa aming mga puso, Lord. Ikaw lang. Amen. 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 From Weedman, bro. Amen. Hallelujah. Yeah. The medicine box, bro. Lord. Please lang. Tara, uwi na tayo, mga tol. Thank you, Brother John Dale. Thank you, brother. Kasama mo na. Brother June, kasama mo muna. Praise ya. Okay. si Manong June laging praise siya. Hallelujah. Hallelujah, baby. Hallelujah. Tara, uwi na tayo, mga tol. Bakit ninanap pa tayo ng mga may mahal sa atin sa buhay? Lagi yung tatanda niyan. Tara, safety first, ha. Brother June, ang lupit mo din, no? Right and left ka mag-drive, eh, no? Ay, kahit na sakto lang. Isa na nilito